Isang pinagpalang araw. Kumusta po kayo mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong kapatid sa pananampalataya kay Kristo na si Nico Cruz. Bago pong lahat, God is forever in control. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. God is forever in control. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Kawikaan 16, versikulo 1 hanggang 33. Ito na po. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakakatalos, nakakaunawa. Ibig sabihin po, pagkakaintindi ko po dyan. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masasama, kaporasahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na parurusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasiyahan. Hindi siya nagmamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan, at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan, at higit kaysa pilak ang magtataglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang mga maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalulu ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagtaas na isipan ay babagsak. Higit na mabuti ang mapagkumbaba kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng pagmamataas.
ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghihikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Inisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis na panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain ng tao ay nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. At sinisira naman ang tsismis. Yes, ulitin ko po yan. At sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at binubuyo sa landas na masama. Mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Last 3. Ang mga uban ay putong ng karangalan, mga puti ng buhok po yan. Ito ay natatamo sa matuwid na pamumuhay. Puting buhok. Higit sa mabuti ang tiyaga kaysa sa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Last verse for today. Kawikaan 16. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh ang huling kapasyahan. Sabi ni Bob Proctor sa about attitude of gratitude, ito po, gratitude is an attitude that holds up to our source of supply. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lesson. So pagka daw na-develop ang ating pasasalamat ng todo-todo sa ating buhay, yan po ang ating ugali, ay nagpapalapit sa ating Diyos. Siya ang ating nag-iisang source of supply. At mas magandang ikaw ay nagpapasalamat ng todo-todo, lalo pang nagiging malapit ka sa ating Diyos, to the architect, ang architect ng universe, to the spiritual core of your being. Napakagandang quote ni Bob Proctor. The late Bob Proctor, pumanaw siya July 4, 2022. Scriptures galing kay Sister Cecil. Nasa Awit 31, versikulo 24. Ito po. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Nagtitiwalang lubos. At ang quote, motivation for today, na galing kay courtesy, galing kay Robert Macmillan. Napakaganda. Ito po ang
Attitude is Everything by Jeff Keller. Keller po, Keller. Hindi po killer. Keller po, K-E. Dalawang L, saka E at isang R. Offers valuable insights and actionable advice for personal growth and success. Here are 10 life-changing action plans from the book ni Jeff Keller. Number 1, take responsibility for your attitude. Recognize that your attitude is your choice and take full responsibility for it. Decide to have a positive attitude regardless of your external circumstances. Yan ang makukontrol mo, kapanalig, yung attitude mo. Ang attitude mo ay agimat mo yan o kalaban mo. Agimat mo kung positibo, kalaban mo pag negatibo ang iyong attitude. Especially kung attitude mo ay sumisira sa kapwa mo, ay sinisira mo rin ang Diyos kasi nga nananahan ng Diyos sa atin lahat. Pangalawa, start your day positively. Begin your day with positive thoughts and affirmations. Focus on what you are grateful for and set a positive tune for the day ahead. Pangatlo, eliminate negative self-talk. Identify and challenge negative self-talk and limiting beliefs. Replace them with positive, empowering thoughts. Opo, tanggalin natin ang ating pagka-negatibo sa mga sinasabi natin sa ating sarili, sa ating negatibong ginagawa, negatibong ugali, at mga negatibo at limitadong paniniwala. Opo, nililimitahan natin ang ating paniniwala. Tayo naglagay niyan, tayo nagbigay ng boundary niyan, tayo ang pumasok sa isang box na ayaw na natin lumabas sa box. Dapat we should think outside of the box. At piliin natin ang mga empowering thoughts, especially sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, generosity, and self-control. At punuin natin ang ating isipan ng kaaya-aya, ng lahat ng pagmamahal, ng karangalan, ng puro, at iba pang mga noble na pag-iisip. Nasa Philippians chapter 4 verse 8 to 9 ay yan po ang mangyayari sa buhay natin, mga kaaya-aya, mga gusto natin mangyari sa buhay natin. Madalas gusto natin ng ganito pero iniisip natin iba. Madalas gusto natin bumaybay sa daan ng abundance, ng kasaganaan, pero ang iniisip natin, sinasabi natin, ginagawa natin, kahirapan. Magkaiba pong daan ang kayamanan, kasaganaan, ang doon sa papuntang kangkungan, kahirapan, at kaguluhan. Magkaiba po yan. Hindi po sila parehong daan na pareho ang binabaybay. Magkaiba po. Kung patungo sa kanan ng kasaganaan, patungo sa kaliwa ang kahirapan. Pang-apat, surround yourself with positivity. Choose to associate with positive people who uplift and inspire you. Limit your exposure to negativity. So paligiran natin, palibutan natin ang ating sarili ng mga positibong mga tao at makipag-asosasyon tayo sa mga gandang asosasyon. The power of association po ay malaking parte ng ating buhay. The power of association. Kung nakikipag-asosasyon ka sa halimbawa ang klase ng tao ay mabababa, halimbawa ang mga manok ay hindi nakakalipad ng mataas yan, gusto mong maging agila na lumipad ng malayong-malayo, na mataas, ay hindi ka makakalipad ng super taas, kagaya ng eagle, agila, kung
ang asosasyon mo ay parang manok. Hindi naman masyado nakakalipad ng mga manok ng mataas. And then, panglima, set clear goals. Define your goals and aspirations clearly. Develop a plan to achieve them and take consistent action toward your objectives. So maglagay ka ng klarong-klaro. Clarity po. Dapat alam natin ang ating binabaybay. Dapat alam natin ang ating definite chief aim. At dinidefine natin, inaalam natin ang ating mga goals, ang ating mga kagustuhan. Klaro! I-develop daw natin ang ating mga plano. Because if you fail to plan, you plan to fail. And gumawa tayo ng tuloy-tuloy na aksyon. Sabi ni Tony Robbins, isang janitor ngayon ay multi-millionaire sa US, ay massive actions. Opo, massive actions. Hindi lang isang action. Massive ang kailangan daw natin. Massive. Yes. Pwede kang magpahinga sandali. Of course, hindi ibig sabihin dyan massive actions sa hindi ka na matutulog. Kailangan mo pa rin matulog ng 7 to 9 hours. Ayon kay sleep scientist Dr. Matthew Walker. Sundin po natin. Mag-exercise tayo. Bakit tayo mag-exercise? Kasi pag maka-Diyos tayo, mahal natin ang Diyos, dapat nag-exercise tayo kasi nananahan ang ating Diyos sa ating body. Nananahan po siya dyan. Yan po ay templo ng Diyos ang ating body. Pang-anim, visualize success. Use the power of visualization to see yourself achieving your goals and visualize success in detail, including how it feels. Oh, visualize. Napakagandang dapat nating ma-develop ito. Nakikita po ba natin ang ating success, ang ating tagumpay? Dapat nakikita daw natin yan sa isip. At gamitin natin ang makapangyarihang visualization na nakikita mo, inimagine mo ang gusto mo mangyari at ginagawa mo yun. Hindi yung gusto mo ng ganito, pero iba naman ang ini-imagine mo, natatakot ka na ikaw ang gumawa ng takot mo. Ang langit ay nasa atin. Saan? Sa ating isipan at sa ating puso. Opo, lalong-lalo na pag inilagay natin si Kristo sa isip at sa puso, matatahimik ang ating buhay. Magkakaroon na po ng langit ang ating isipan, ang ating kalooban. Dahil may langit sa ating puso. At makita mo yung tagumpay mo in detail, detalyado. Pati kasama ang pakiramdam na nakamit mo na yung goals mo na yun. Maraming mga testimonial about dyan sa visualization. Diba? Yung kay Dr. Joseph Murphy, sa kanyang The Power of Subconscious Mind, isang binatilyo, musmo at tawag lubos ng wala nang magulang, self-supporting, nagki-cleaning sa doctor's office, pero gusto maging doktor. Ini-imagine niya habang pinupunasan niya ang mga equipment ng clinic na yon na pinaglilinisan niya. Nakikita niya yung mga diploma ng doktor. Ini-imagine niya na ang pangalan nakalagay doon ay pangalan niya. At lagi niyang nililinis. Tinatanggalan ng alikabok yung diploma na yun. Hindi nagtagal, nagustuhan siya ng doktor. At sabi sa kanya, "Iho, napupun ako, parang hindi ka nag-aaral. Gusto mo ba mag-aral?" Sabi ng doktor, tanong. Sabi ng binata, "Opo, kasi uli lang lubos na po ako. Self-supporting para mabuhay, para makakain. Pero wala po akong pang matrikula." Sabi ng doktor, "Kung pag-aaralin kita, magiging responsable ka ba?
Napahalagaan mo ang tiwala ko sa iyo, ang pagpapaaral ko sa iyo. Opo, sabi nung binata. Ngayon, isang doktor na sa Montreal, Canada. Ang binatilyo na yun na kinuwento ni Dr. Joseph Murphy. So, the power of visualization. Na-visualize kasi, nakita na sa imagination ng binata na yun. Siya ay magiging doktor. Inilagay niya na sa isip niya yung pangalan niya dun sa diploma ng doktor. So, kaya lang, wag nating isiwalat. Nasasabihin natin sa kapwa, alam mo, ganito, kaibigan, kuya, ate, amo, ay binivisualize ko na ako'y magiging ganito. Kukontrahin yun. Wag mong gawin yun. Wag mong sabihin ang iyong mga plano sa buhay. Si Joseph the Dreamer, panglabing isang anak ni Jacob, kaya napasama siya Siniwalat niya yung kanyang panaginip na bigay ng Diyos. Nangyari sa dulo na nagbow pati si Jacob sa kanya at ang kanyang 11 kapatid. Pero bago nangyari yun ay talagang maraming pasakit na dinaanan si Joseph. Sa Genesis po yan, basahin po natin. Sa Lumang Tipan, the beginning po ang Genesis. Pang-7, develop persistence. Embrace persistence as a key, susi, to success. Keep moving forward, even in the face of challenges and setbacks. Ang definition ni Pastor Joel Osteen sa setbacks are set up para magtagumpay ka na may ayuda sa Panginoon. So, huwag mo ikatakot na ikaw ay magkaroon ng setbacks, mga pagkatalo, mga challenges, mga paghihirap mo, mga bagyo na dinadaanan ng buhay mo. Kailangan piliin mong patatagin pa ang pagtsatsaga mo at talagang yapusin mo ng todo-todo ang pagtsatsaga. Dahil pag may tiyaga, may nilaga. Yan ang susi mo sa tagumpay, kapatid. Itong ginagawa natin, pagtsatsaga po ito, mga kapanalig. Araw-araw po tayo nagpa-podcast. Nagsimula tayo sa Spotify noong February. Ngayon, nandito na po tayo sa YouTube. Sa tulong ninyo, sa inyong pagbabahagi, pag-like, pag-comment, at iba pang mga active participations po ninyo. Because active participations dramatically affects our success conscious. Pang-8, cultivate a can-do attitude. Approach tasks. Maraming tasks, maraming gawain. And challenges with a can-do attitude. Believe in your abilities to overcome obstacles. Ang obstacles po ay nandyan yan. Hindi nagtagumpay sila Bill Gates, sila Elon Musk, mga naging number one the richest man in the world. Silang pareho nasa panahon ni Bill Gates ngayon ay si Elon Musk, hindi dahil wala silang obstacles, hindi dahil wala silang problema, hindi dahil walang bagyo sa kanilang buhay. Maraming ups and downs. Ang life ay punong-puno ng trade-off, sabi ni John C. Maxwell. So, kung tutuntungan mo ang iyong obstacles, kung may problema ka sa ganito, tungtungan mo yan. I-develop mo ang can-do power mo. Ang attitude na yan, siyang magiging susi para magtagumpay ka. Ang mga problema, kung mayroon kang great attitude, ay pwede mong i-convert sa oportunidad. So, yapusin mo ang mga gawain at mga pahirap na problema ng iyong can-do attitude. Na kaya ko yan. Yes, kaya ko yan. Dahil pinapalakas ako ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4, verse 13. 1-3, verse 1-3. So, meron tayong can-do power, mga kapanalig. Especially, we do that wholeheartedly to the Lord, not for men.
magtanim para bandang huli ikaw ay aani. Magtanim ng siyempre kabutihan para ang aanihin mo ay mabuti din. So kung ano yung puno, sabi sa First Things First at sa TV Maria today, September 16, sabi ni Lord Jesus, kung ano yung puno, yun ang bunga. Imposibleng magbunga ng santol ang puno ng abukado. Panghuli po, never give up. Embrace the mindset of never giving up on your dreams and goals. Persevere through adversity and keep striving for success. Mas maraming problema, mas maraming oportunidad po. Yan po ang ini-embrace ni Donald Trump. At mga big entrepreneurs, mga icon, hindi sila takot sumuong sa bagyo. Dahil pagkatapos ng bagyo, matiwasay na panahon. Ibig sabihin, aani. Mayroong reward, mayroong gantimpala. So, noon pa man, kahit si Lord Jesus Christ ay hindi siya sumuko. Kahit nang lumuluha na halos siya ng dugo sa Garden of Gethsemane. Panginoon, sabi niya, Ama, kung pwede lang tanggalin mo sa akin itong cup na ito, itong ipinagagawa mo sa akin. Pero hindi, your will be done. Ang kagustuhan mo ang mangyayari. So, kung pag-uusapan ng perseverance at persistence, si Lord Jesus Christ, isinabuhay niya yan. Kaya talagang tularan natin ang ating Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Ang mga dreams at ang mga goals natin ay dapat buhay na buhay yan. Ang dreams ay inilagay sa puso natin. Mayroong mga dreams na inilagay ang Panginoong Ama sa Langit sa atin lahat, sa bawat isa sa atin. Dahil anak niya tayong lahat. Mayroong dreams na inilagay dyan sa isip mo, sa puso mo. Isabuhay mo yan, isuko mo yan sa Kanya, tulungan ka, humingi ka ng tulong sa Kanya na makamit mo yan, dreams na yan, especially yung dreams na yan, pagka na ikaw, lalo na pag ikaw ay nagtatagumpay na, ay binibigay mo, binabalik mo sa Panginoon. Kagaya ni John C. Maxwell, pagkatapos siyang magsalita ng napakagandang motivation at kanyang mga speaking engagement na libo ang nanonood at nakikinig. After that, papalakpak ang mga tao, ang sa isip niya, ang palakpak na po yan, Lord Jesus, ay sa'yo. Instrumento mo lang ako, Panginoon. Yun ang napagandang humility, di po ba? Ang nagpakababa ay tinataas at ang nagmamakataas ay ibinababa. Ito na po ang tanong sa ano po ang naiuwi nyo kahapon, September 15, episode 36. Magpahinga ka sa akin, aking anak. Tanda po ba natin ang mga mensahe na yun? Rest in me, my child. This time devoted to me is meant to be kapayapaan at hindi kapaguran at hindi kaproblemahan, kabigatan, hindi po. Hindi ka kailangan magpakitang gilas ng todo-todo sa akin, anak, para pahirapan mo sarili mo at para ako'y sambahin. Hindi, bumalik ka lang sa akin, sa aking presensya, sit down with me, umupo ka ng tahimik, kasama ko. Dahil kung hindi, ay ako'y nagdadalamhati para makita ko ang mga anak ko na nagkukumahog para gawin nila ang napakahirap na gawain para sila magtagumpay at para hangaan ng mga tao at asamin ang pagmamahal ng mga tao sa kanila. Pero sa akin, I want you to come into my presence joyfully, nang may kagalakan at may kumpiyansa na
Ako ay kasama mo talaga, anak. Wala kang dapat alalahanin at hindi ka dapat matakot. Isuot mo ang pagka-righteousness ko at makipagtitigang ka sa akin. Yes, makipagtitigang ka sa akin, sabi ni Lord Jesus, dahil walang kondemnasyon, walang panghusga sa aking piling, sa aking kaharian. Only pagmamahal, and I delight. Ako'y nagagalak na makita kang kasama ko, makasama ka at matanggap mo ang mga pagpapala ko sa iyo at tanggapin mo ang aking kaliwanagan radiantly upon you, giving you kapayapaan. Episode 37 na po tayo, mga kapanalig. Kung susundan mo ako ng taos-puso. Sampu hinango ito ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence, Jesus Calling. Sarah Young, 365 days ng daily motivation po. Nasa Mark chapter 8 verse 36. It says, "For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" Ano daw ang mapapala ng isang taong nakamit niya ang tagumpay, napahanga niya ang buong mundo, pero nawala naman ang kanyang kaluluwa. Ang susunod po ay nasa Psalms 139 verse 13 hanggang 16. 139 verse 13 hanggang 16. It says, "For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows me very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret, and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet informed, and your book they all were written, the day's passion for me, when as yet there were none of them." Panghuling scriptures po nasa 2 Corinthians chapter 3 verse 17 hanggang 18. 17 hanggang 18. Then ito ang 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18. "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from the glory to God. From glory to glory, just as by the Spirit of the Lord." Ulitin ko po. "From glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. I design you to live in union with me." Yan po ang pamugad na mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapatid. Manunot dapat sa ating yan. Ito pa ang mga karugtong. "This union does not negate," pinabayaan, who you are. It actually makes you more fully yourself. When you try to live independently of me, you experience emptiness, walang laman, and dissatisfaction.
you may gain. May napala, gain. The whole world and yet lose everything that really counts. Find fulfillment through living close to me, yielding to my purpose. Yielding ay nagbubunga. Yielding to my purpose for you. True, I may lead you along paths and feel alien to you. Alien po ay banyaga. Trust that I know what I am doing. If you follow me wholeheartedly, you will discover facets of yourselves. Tapyas ang ibig sabihin ng facets. Of yourself that were previously hidden. I know you intimately far better than you know yourself. In union with me, you are complete. In closeness to me, you are transformed more and more into the one I design you to be. Napakagandang mensahe. Ito na po ang pagninilay-nilay po natin sa ating wika, mga kapanalig, sa tulong ng banal na Espiritu para sa gloria ng Panginoon. Idinisenyo kita, anak, para ikaw ay makipag-union sa akin, makipag-talastasan sa akin. Itong union na ito does not negate, hindi dapat pinababayaan. Bagkus, ito ay magpapabuo sa iyong sarili. Kung sinusubukan mong mamuhay na hindi ako kasama, anak, mararanasan mo ang walang laman, blankong buhay, and dissatisfaction. Kawalang kasiyahan ng dissatisfaction. Independently naman ay nang malaya ka, lalaya ka. Maaring makapag may mapala ka sa buong mundo, halimbawa, ikaw ay tanyag na ganito ng ganon dahil sinikap mo, pero hindi mo sinama ang Panginoon, sinarili mo, nagdepende ka lang sa sarili mong kakayanan, na hindi mo nire-recognize ang kakayanan mo na yan ay galing sa Diyos, ay blanco po yan, wala kang mapapala. Dahil mawawala sa iyo ang lahat that really counts. Ano yung really counts? Yung kasama mo si Lord Jesus Christ na ikaw ay maligaya, ikaw ay satisfied, hindi dissatisfied, kundi satisfied ka kasi kasama mo si Lord Jesus Christ. At makakapasok ka sa langit kasi papapasukin ka sa langit pagkatapos ng buhay mo dito. So, ibig sabihin, yung kaluluwa mo, mahalaga, kapanalig. Hanapin mo ang fulfilled na buhay. True, living close to me. At nagbumunga ng maganda ang pakikipagniig sa akin, sa aking purposes, sa aking mga rason kung bakit ka nandito hanggang ngayon. May malaking rason kung bakit nandito pa tayo ngayon. Though I may lead you along paths, at pwede kitang alalayan at dalhin, isama, o pangunahan sa landas na ang pakiramdam mo ay ikaw ay banyaga, pero ang gusto kong ipagawa sa iyo na
Magtiwala ka sa akin. Dahil alam ko ang ginagawa ko. Yes, dahil alam ko ang ginagawa ko, sabi ni Lord Jesus Christ, magtiwala ka sa akin. Kahit alam mong ikaw ay banyaga doon sa lugar na pinagdadalhan sa iyo ni Lord Jesus Christ. Dahil alam ko ang aking ginagawa at kung susundan mo ko, anak, ng taos puso, malalaman mo, madidiscover mo ang mga tapyas ng iyong sarili that were previously hidden, na dati ay nakatago ito. Alam na alam ko kung sino ka, anak. Malayong malayo na sa pagkakilala mo sa sarili mo. In union with me, sabi ni Lord Jesus Christ. You are complete. Ikaw ay kumpleto sa pakikipagniig sa akin, sa pagsama sa akin. At ang in closeness to me, kung lalapit ka sa akin, ikaw ay ibang-iba na, transform more and more into doon sa kung saan kita i-design, kung saan kita dinisenyo, kung saan kita ginawa, na kung saan kita inilagay. So, episode 37, kung susundan mo ko ng taos puso, anak, anong mangyayari? Madidiscover mo ang mga tapyas ng iyong sarili na dati ay nakatago. Dahil alam na alam ko kung sino ka, anak. Malayong malayo ito sa pagkakilala mo sa sarili mo. Kaya nga makipag-union ka sa akin, dahil ikaw ay magiging kumpleto. Kaya nga tayo makipagniig sa Panginoon. Kailangan natin laging makipagniig sa Panginoon. Kumapit tayo sa Kanya, hawakan niya ang ating kamay, pero gawin natin ang ating parte na huwag tayong bibitaw. Daanan lang ang mga bagyo sa buhay natin. Sabi ni Ayon Dyson, napakagandang mensahe. Daanan lang, huwag nating tatambayan. Mag-move on kaagad tayo sa mga problema, sa anumang sitwasyon na kinasasadlakan mo ngayon, kapatid. Lagi mong tatandaan, nandyan ang kamay ni Lord Jesus Christ na umaakay sa atin lahat. Nagdadalamhati siya sa episode 36 pag nakikita niya ang kanya, tayo na mga anak niya, na tayo ay nagpapakahirap sa walang kabuluhan. Ang buhay ay may kabuluhan kasama si Lord Jesus Christ. Amen? Papuri sa Panginoon. At ano ang dapat lagi natin tatandaan? God is forever in control. Measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Yung attitude of gratitude ang lagi nating tatandaan. There is no way to happiness. Happiness is the only way. Never, ever, 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 ever give up. Regularity is a king. Great attitude equals great life. Bad attitude equals bad life. Papuri sa Panginoon. God bless. Maraming salamat po sa inyo, mga kapanalig. Bye now.